Hi guys, welcome back once again. Advice for the days is ang tumatanggap ng mga mabubuting salita ng Diyos Ama ay paghaharian ng ating Diyos Ama. So kung isa kang mabuting tao, tinatanggap mo o nagbabalik loob ka sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. So nawawala yung mga masamang pag-iisip natin tungkol sa kapwa-tao natin. Hindi tayo nag-iisip ng masama para sa kapwa-tao natin because tinatanggap natin ng buong puso ang paghahari ng Diyos Ama sa ating pagkatao, sa ating isip at sa puso. Ang taong mabuting tao, hinahayaan niya maghari ang Diyos Ama sa kanyang pagkatao. Tapos umiiwas na siya sa mga alam niya na ay kakapahamak ng kaluluwa niya o ng pagkatao niya. So, yung mga tao dapat natin iwasan, alam na natin yon na para maghari yung Diyos Ama sa atin. Siyempre, alam natin yung mga toxic na tao, iwasan na natin yan. Yung makakasira sa atin, yung mga nag-uudyok sa atin, nagguha tayo ng masama. Tulad na kaka-influensyang kapwa-tao natin na ginagawa ay puro kasamaan. Dito sa mundo, kunyari, nanunulsol para magnakaw ka, pumatay, mambabae, makiapig, magchismis, maglubak sa kapwa-tao natin, hindi po tama yon. Magmura sa kapwa-tao natin, hindi po tama yon. Bagkos lagi po tayo magdasal, tanggapin natin mga salita natin Diyos sa mga buhay na nasa langit, mga utos niya. Dapat tanggapin natin buong puso at isipan yon para makikaya din tayo ng mga kapwa-tao natin para mandala natin sila sa tamang daan o sa tamang landas. Kasi tulad ko, halimbawa, nag-advise ako na. So, ina-advise ko sa inyo, hindi ako nag-preach. So, nag-advise lang. So, nag-advise ako sa inyo ng mga tamang magbubuting salita na pinapayag natin Diyos about sa akin. So, pinapayag ko rin sa inyo. So pag natanggap natin mga mabubuting salita na galing sa ating Diyos Ama, nalalayo tayo sa mga masasamang gawa, lalong-lalo na umiiwas tayo. Dapat iwasan natin yung mga taong alam natin na mapapahamak yung kaluluwa natin o ma-influensyahan tayo. Kailangan lang po na patatagin natin pananalig natin sa ating Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Tsak na tsak kaligtasan nating kaluluwa sa impyerno. Mapupunta tayong lahat sa kalangitan na kasama ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Kaya ikaw habang maaga pa magsisi ka sa mga kasalanan ginawa mo dito sa ibabaw ng lupa para ang kaluluwa mo maligtas sa impyerno. Punta lang po tayong lahat sa paraiso na kasama ating Diyos Amang buhay na nasa langit. At lalong-lalo si Jesus Christ at ang Diyos Espiritu Santo. Kapag nagsisisi ka sa lahat mga kasalanan gawa mo, so napapatawad ka na ating Diyos Anak. Ang ating Diyos Anak ang siya magliligtas sa ating lahat kasi siya ating tikapagligtas. Siya ang tumubos ng kasalanan natin sa pamamagitan ng buhay niya. Diyos siya pero inalay niya yung buhay niya para sa ating mga taong makasalanan. Para lahat na magsisi sa Kanya at bumalik loob ay mapapatawad niya. Ganun po yun. Siyempre, ikukulang pong kaagibat na trial yun o pag-uusig sa ating Diyos Amang buhay, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo ang ginawa natin dito. Kung talagang bubusan tayo nagsisisi sa mga kasalanan ng nagawa natin. So, ganyan po, magbalik loob lang po tayo at tanggapin mga salita ng ating Diyos Amang buhay na nasa langit para pagharian tayo ng ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Hanggang dito na lang po aking advice. Ingat po tayong lahat and God bless.